Hindi naging ayon sa plano para kay Pangulong Vladimir Putin at sa militar ng Russia ang unang mga buwan ng 2026. Tumaas ang araw-araw na malalayang pag-atake ng Ukraine sa Russia, pati ang pinsalang dudot nito. At sa mga frontline, isang kontraopensiba ng Ukraine sa hangganan ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk Oblast ang naiulat na muling nabawi ang mahigit 400 na kilometro kwadrado ng mahalagang teritoryo. Hindi pa sapat ang mga tagumpay ng Ukraine para mag-init ang dugo ni Putin. Ngayon ay may panibagong sakit ng ulo siya, ang mga glide bomb. Partikular, sinimulan ng gamitin ng Ukraine ang kanilang mga Mirage 2000 fighter jet para magbagsak ng AASM Hammer glide bomb sa mga posisyon ng Russia sa frontline at sa tinatawag na near-rear sa likuran nila. Tingnan natin ang bagong inobasyon ng Ukraine. Paano nito binabagong digmaan? At paano maaring hindi mapigilan ni Putin ito? Ngayon, nung huling bahagi ng Pebrero, 2026, lumabas ang video footage ng isang Ukrainian Mirage 2000 fighter jet na nagbabagsak ng AASM Hammer glide bomb sa mga posisyon ng Russia. Ito ang unang beses na kinumpirmang ginagamit ng Ukraine ang Mirage sa opensibang misyon sa harapan. Sa halos buong nakaraang taon, ang maliit na fleet ng Mirage ng Ukraine ay pangunahing ginamit sa depensa bilang mahalagang bahagi ng air defense ng Ukraine. Pinoprotektahan nila ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine na malayo sa harapan. Sinusubukang pabagsakin ng mga high-end na cruise missile at ballistic missile ng Russia gamit ang sariling infrared at radar-guided air-to-air missile. Ngayon, ginagamit na rin ito ng Ukraine para umatake. Ang evolution ng paggamit ito ay kapareho ng pattern ng ibang Western fighter jets sa arsenal ng Ukraine, tulad ng mga Lockheed Martin F-16. Ang Belgium, Denmark, Netherlands at Norway ay nagbigay lahat ng mga F-16 fighter jets sa Ukraine. Sa pagtatapos ng 2025, 38 eroplano ang naihatid sa Ukrainian Air Force. 24 mula Netherlands, 14 mula Norway, at karamihan sa mga mula Norway ay para piyesa. Dagdag pa rito, 19 pa ang ipinangako ng Denmark at 30 naman mula sa Belgium, kung saan ang ilan ay pinaniniwala ang naihatid na at ang natitira ay nakatakdang ihatid sa 2026. Katulad ng mga Mirage 2000, ang mga unang F-16 ay ginamit din halos eksklusibo para sa depensibong air patrol sa mga lungsod sa loob ng ilang buwan, matapos dumating ang mga fighter na gawa sa US sa Ukraine noong Agosto 2024. Ginamit lamang ang ilan sa mga F-16 ng Ukraine sa opensibong pambobomba, nang umabot na sa ilang dosena ang kanilang fleet gamit ang mga cruise missile at mga precision glide bomb na gawa sa US. Mukhang ginamit ng Ukraine ang ilang Mirage sa opensiba, kahit wala pang dumarating na dagdag na units, di tulad ng ginawa nila sa F-16. Ang gamit ng Ukraine sa dalawang uri ng jet para sa opensiba ay nakadepende sa uri ng sandatang gamit nila sa pag-atake. Ang mga F-16 ng Ukraine ay kayang magdala ng hanggang 8 GBU-30 Shambi Small Diameter Bombs o SDBs sa isang biyahe. Ang mga bombang ito na ginagabayan ng GPS-INS ay may bigat na 285 pounds at may saklaw na hanggang 40 nautical miles kapag pinakawalan mula sa mataas na altitude. Pinayagan din ng US ang AGM-100 at 54 Joint Standoff Weapon o JSO glide bombs na gamitin sa mga F-16 ng Ukraine noong Setyembre 2024. Bagamat hindi pa malinaw kung ginagamit na talaga ang mga ito. Technical ding posible para sa mga F-16 ng Ukraine na magdala ng AGM-158 JASSM Smart Bombs. Ngunit mukhang hindi pa rin ito nagagawa sa ngayon. Ngayon, ang mga Mirage ng Ukraine ay kaya ring i-modify para magdala ng GBU-30 at JDAMA, isa pang US guided glide bomb. Ngayon, French glide bomb muna ang gamit nila. Kilalanin ang AASM Hammer. Ang AASM ay nangangahulugang Armor Air Sol Modular at ang Hammer ay nangangahulugang Highly Agile Modular Munition Extended Range. Tulad ng pangalan, ito ay all-weather, smart air-to-surface standoff na sandata. Dinisenyo ng Safran Electronics and Defense ng Pransya. Ito ay para sa close air support at deep strike na misyon. Ang Hammer ay unang ginamit ng French Air Force at Naval Aviation noong 2007. Isa sa mga tampok nitong namumukod-tangi ay ang napakagandang flexibility nito na nagbibigay daan para magamit ito sa iba't ibang laki ng bomba, kabilang ang 200 at 75, 550, 1,000 at 100
at 2,200 pound na mga configuration. Dahil sa modularity ng sistema, pwedeng ikabit ang iba't ibang guidance at propulsion systems sa mga bomba para mas mahabang abot at mas tumpak ang bala kapag kailangan. Mayroong tatlong pangunahing uri. Ang pangunahing uri, ang SBU-38, ay pinagsasama ang Hybrid Inertial Navigation System na sinamahan ng GPS guidance. Ang guidance system ay ginagawang matalinong bomba ang dating ordinaryong bomba na nagbibigay daan dito na gumana sa lahat ng kondisyon ng panahon na may Circular Error Probable o CEP na humigit kumulang 33 talampakan. Ang SBU-50, apat na variant ay nagdadagdag ng semi-active laser homing sa pangunahing modelo ng SBU-38. Dahil dito, nagagawa ng bala na sundan ng mga target na tinutukoy ng laser, kaya't nagkakaroon ito ng kakayahang tamaan ng mga gumagalaw na target ng mas mataas ang katumpakan. Ang SBU-50, apat ay maaring gamitin sa araw at gabi at nagbibigay ng mas mataas na katumpakan sa mga pabago-bagong labanan. Sa huli, ang SBU-64 ay naglalaman ng imaging infrared homing bukod pa sa kasalukuyang INS GPS na kakayahan na makikita sa SBU-38. Pinapahintulutan ng variant na ito ang bala na itugma ang target sa reference na larawan sa memorya. Kaya't napakataas ang katumpakan ng pag-atake araw o gabi sa iba't ibang kapaligiran at misyon. Di malinaw kung aling variant ng Hammer ang inihudog ng Mirage. 2,000 ng Ukraine, pero malamang lahat ng tatlo ito. Sa kabuuan, ang iba't ibang variant ay ginagawang Hammer na epektibo para sa parehong close air support missions at malalayang pag-atake, kung saan maari itong ilunsad mula sa malayong distansya, na nagbibigay daan sa eroplano na manatiling ligtas at hindi maabot ng mga depensa sa himpapawid ng Russia. Lahat ng tatlo ay may abot na humigit kumulang 43 milya haba, na mahigit 10 talampakan diameter na mga isang talampakan at pakpak na mahigit 25 talampakan. Hindi rin malinaw kung gaano kalaki ang mga warhead na kinakabit ng Ukraine sa mga Hammer nito. Gayunpaman, malamang na karamihan ay gumagamit ng 500 at 50 libra na bersyon, dahil ito ang pinakakaraniwang ginagamit, lalo na laban sa mga hindi gumagalaw na target. Sa ngayon, mukhang ganitong klase ng target ang pangunahing tina-target ng Ukraine gamit ang Hammer nila. Lubos na binago ng digmaan sa Ukraine ang makabagong pakikidigma. Ang malawakang paggamit ng FPV at mga drone na ginagabayan ng fiber optic sa labanan ay lalo pang natpalabo sa definisyon ng frontline. Posibleng tapos na ang panahon ng no man's land sa pagitan ng dalawang batalyon. Sa mga larangan ng labanan sa Ukraine, ginagawang posible ng mga drone para sa mga puwersa ng Ukraine na mapanatili ang kanilang mga posisyon sa likod ng pinakaabanting posisyon ng Russia at ganoon din sa kabaliktaran. Ang drone supply ay tumutulong mapanatili ang mga posisyon kahit matagal nang walang supply mula sa lupa. Dahil sa mga drone, wala ka ng ligtas na posisyon kahit 20 milya mula sa unahang linya. Unti-unti na nawawala ang lumang konsepto ng sonang pansuporta sa likod ng unahan, kung saan kinokontrol at sinusupply ng puwersa sa unahan. Sa halip, ang sonang pansuporta sa likod ng unahan ay naging isang sonang lohistikal at aktibong bahagi ng mga linyang pangharapan. At dito, nagkakaroon ng pinakamatinding epekto ang mga glide bomb na ibinabagsak mula sa mga Mirage ng Ukraine. Sa logistic zone na ito, iniimbak ng mga Russian na rehimento at brigada ang kanilang bala, gasolina at supply. Dito natitipon ang mga Ruso ng tropa bago sumalakay sa gray zone at higit pa ron, at kadalasan dito rin pinakamahina ang kanilang depensa at pinaka-vulnerable ang kanilang mga tropa at kagamitan. Sa katunayan, ang mga kamakailang tagumpay ng Ukraine sa pagsira ng mga Russian na air defense sa unahan ay maaring isa sa mga dahilan kung bakit nakikita natin ang mga Mirage na nagbabagsak ng glide bomb sa harapan ng mas maaga kaysa sa nakita nating ginagawa ito ng mga F-16. Malamang na may mga puwang na lumitaw. Kung ito ang pinakabagong masusing pananaw sa digmaan sa Ukraine na gusto mo, nasa tamang lugar ka. Mag-subscribe sa The Military Show para sa pinakabagong balita at masusing pagtalakay tungkol sa digmaan sa Ukraine, gitnang silangan at ibang lugar ng tensyon. Pero anuman ang dahilan ng pagpapakilala sa mga glide bomb na ibinabagsak ng Mirage, malaking tulong ito para mabawasan ang kalamangan ng Russia sa frontline nitong 1 o 2 taon. Ang glide bombs, CAB, na kilala rin bilang FAB glide bombs, ay mga guided aerial bomb ng Russia na ginagawang precision-guided weapons ang mga dating hindi guided na Soviet-era FAB bombs gamit ang Unified Gliding and Correction Module o UMPK. Ang glide kit ay naglalagay ng pakpak at guidance system gaya ng GPS, laser o infrared
Kaya nakakalipad ang mga bomba ng 10-10 milya mula ng pakawalan ng mga ito. Kaya nakakabomba ang mga eroplanong Ruso sa malalayang likod ng linya ng Ukrainian nang mas ligtas mula sa air defenses. Ang mga FAB ng Rusya ay kadalasang mas malalaki at mas mapanira kaysa sa mga AASM Hammer o GBU-39. Ang FAB 250 ang pinakamaliit na bersyon, isang 250 kilo o humigit kumulang 550 libra na bomba. Meron ding bersyon na FAB 1,500 na may humigit kumulang 1,400, 88 libra o 675 kilo ng pampasabog at karaniwang tinatayang may glide range na nasa 30 hanggang 45 milya. Narito rin ang pinakamalaking FAB 3,000 na may mas malaking warhead, ngunit halos kapareho ng 30 hanggang 40 milyang glide range dahil sa bigat at resistensya nito sa hangin. Kamakailan, nagpakilala rin ng Russia ng bagong glide bomb, ang UMPB-5R. Ayon sa ulat, may dala itong kargang 550 libra at kayang maglakbay ng hanggang 125 milya dahil sa Chinese SW-800 pre-OY jet engine. Ngayon, malawakang ginagamit ng Russia ang glide bomb para wasakin ang pinatibay na posisyon, sirain ang infrastruktura at takutin ang sibilyan. Buong mga komunidad sa mga lungsod tulad ng Milorad at Kostiantinoka ay naging guho dahil sa mga ito. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, mula nang tumawid ang mga tropang Ruso sa mga hangganan ng Ukraine noong 2022, mahigit 51,000 na guided aerial bomb. Karamihan ay FAB-CAB glide bomb ang inihulog ng Russia sa Ukraine. At hindi pa sila tumitigil. Noong Enero 2026 lamang, gumamit ang mga puwersang Ruso ng 5,700 at 17 glide bomb. 26% na pagtaas mula Disyembre 2025. Sa malaking bahagi ng digmaan, ang record para sa isang araw ay naganap noong Oktubre 17, 2025, kung saan iniulat na 268 glide bomb ang inihulog. Nalampasan ang record na yon noong Pebrero, 27 nang gumamit ang mga puwersang Ruso ng 300 at 28 guided aerial bomb sa loob lamang ng isang araw. Dahil sa F-16 at Mirage na naghulog ng glide bomb, abala ngayon ang Russia sa pagtuklas ng mahirap na katotohanan. Mahirap pabagsakin ang mga glide bomb, pero medyo mura lang gawin. Tinatayang nagkakahalaga ng 20 hanggang 30,000 dolyar ang bawat FAB ng Russia. Dahil mura sila, hindi practical gumamit ng mas mahal na precision-guided missiles para pabagsakin. Tiyak na ginamit ng Ukraine ang mga sistema nito para pabagsakin ang mga FAB. Mula Setyembre hanggang Nobyembre, 2025 lang, iniulat na wasak ng depensang panghimpapawid ng Ukraine ang hanggang 100 glide bombs. Hindi kaya ng budget ng Ukraine ang makatwirang paggamit ng missile na mas mahal ng 10 o daan-daang beses kaysa sa mga glide bomb na pinapabagsak nila. At kahit meron, kulang pa rin ang mga misail sa mga imbakan sa mundo para bigyang katwiran ng ganitong paggamit. Lalo na't libu-libong FAB ang bumabagsak kada buwan at walang palatandaan ng paghinto. Kaya, nagtuon ang Ukraine sa pagsira sa mga ito sa pinagmumulan pa lang. Sinimulan nilang subukang pabagsakin ng mga Russian bomber gaya ng Su-34 na may dalang FAB bago pa ito makapaglabas ng kargamento. Tinarget ng mga long-range na drone ng Ukraine ang mga imbakan ng bomba ng FAB at pasilidad ng produksyon sa Russia na nagdulot ng pagkaantala sa supply. At sinusubukan ng Ukraine at NATO ang mga anti-glide bomb drone tulad ng French DWS-1 na dinisenyo para sirain ng CABs habang nasa ere pa. Pero sa ngayon, inilalabas na ng Russia ang mga modernisadong FAB sa industrial na antas. Tinatayang may daan-daang libong Soviet-era na mga kit ang nakaimba. Inanunsyo ng Russia ang layunin nitong pataasin pa ang modernisasyon ng mga glide bomb gamit ang UMPK hanggang 120,000 kada taon, pagsapit ng katapusan ng 2025. Hindi pa malinaw ngayon kung gaano kalaki ang idinudot na abala sa schedule na yon ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng paggawa ng FAB. Gayunpaman, iniulat na gumagawa ang Russia ng humigit kumulang 3,500 glide bomb bawat buwan, kung saan ang mga CAB ay ginagawa na ng maramihan at inilalagay na sa malalaking bilang sa iba't ibang mga front. Wala pang sandata ang Ukraine na kayang magdulot ng katulad na pinsala sa logistics zone at mga lungsod sa mismong unahan ng labanan ng Russia sa ngayon. Magiging interesante kung gagamitin ng Ukraine ang glide bomb sa kaparehong paraan o makakaisip sila ng bagong paraan para muling malamangan ang mga Ruso.
Gayunpaman, may dalawang hadlang na dapat lampasan ng Ukraine upang mapantayan o higitan ng kanilang Mirage at F-Labing, 6 na may glide bomb ang bisa ng Russia. Ang unang hadlang sa mga plano ng Ukraine ay ang kasalukuyan nitong limitadong bilang ng Mirage at sa mas maliit na antas ng F-16. Maaring gumamit ang Russia ng 4 na magkaibang sasakyang panghimpapawid para maghulog ng FABs. Ang Sukhoi Su-34 fighter bomber, Tupolev Tu-22 M3 long-range bomber, Sukhoi Su-24 attack jet, at MiG-31K interceptor. Tinatayang mayroon silang humigit kumulang 100 at 30 Su-34 mga animnapu, Tu-22, M3 bombers, mga 200 hanggang 250 Su-24 na aktibo pa, at mga 20 hanggang 30 lamang ng espesyal na MiG-31K variant na kayang magdala ng mabibigat na standoff munitions. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay may pinakamarami ng ilang dosenang F-16 at kakaunting Mirage lamang. Pinaniniwala ang Ukraine ay nakatanggap ng 3 Mirage noong 2025, kung saan isa ay nawala na dahil sa technical na aberya, at 2 pa ang nakatagdang dumating sa 2026, habang ina-upgrade nila ito sa henerasyong F-4.5 Dassault Rafale. Sa ngayon, hindi pa klaro kung ilan at kailan may hahatid, kaya naapektuhan ang kanilang mga taktika. Dahil kaunti lang ang kanilang mga jet at mahalaga ang papel ng mga ito sa depensa, maintindihan kung bakit nagdadalawang isip ang Ukraine na isugal ang mga ito sa labanan. Dahil sa maikling abot ng AASM Hammer, nalalantad ang mga eroplano sa mga depensa sa himpapawid ng Russia tuwing lumalapit sila sa unahan ng labanan para maghulog ng bomba. Habang lumalaki ang fleet ng Ukraine at humihina ang depensa sa himpapawid ng Russia, inaasahang bababa ang problemang ito. Gayunpaman, malamang na mas mahirap lutasin ng Ukraine ang pangalawang issue, ang makakuha ng sapat na glide bomb para magkaroon ng malaking epekto. Bago lusubin ng Russia ang Ukraine, inilarawan ng datos ng industriya ang produksyon ng AASM Hammer ng Safran bilang simboliko lang. Tinatayang nasa 200 hanggang 250 unit lamang ang taunang produksyon. Ipinapahiwatig nito na ang pinakamataas na kabuang inventaryo ay nasa 3,000 hanggang 4,000 simula noong 2007. Mas mababa ito kaysa buwanang paggawa ng Russia ng FAB na yon. Simula 2022, tumaas ang produksyon dahil sa pangangailangan ng digmaan sa Ukraine, mga pagbabago sa patakarang pandepensa ng Pransya at NATO, at malaking pamumuhunan ng Safran, kabilang ang pag-upgrade ng pasilidad sa Mont Luzon. Tinatayang 500 AASM Hammer ang ginawa ng Safran noong 2023 at 30 noong 2024 at mahigit 1,000 noong 2025. Noong 2024 inatasan ng Parlamento ng Pransya ang pamahalaan na maghatid ng regular na 600 AASM Hammer bomb bawat taon sa Ukraine. Sa umpisa, agad na inilipat mula sa imbakan ng militar ng Pransya ang tulong. Ang pagtaas ng antas ng produksyon na naabot noong 2024 at 2025 ay nagbigay daan upang regular na mapadalhan ng Ukraine ng mga bagong bomba habang sabay na pinupunan ang mga inventaryo ng Pransya. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang 600 bomba kada taon ay 200 beses pa ring mas kaunti kaysa sa target ng produksyon ng Russia. Sa ganitong antas, mahirap makita kung paano magkakaroon ng ganong kapaminsalang epekto ang mga glide bomb ng Ukraine gaya ng mga FAB ng Russia. Pareho rin ang kwento pagdating sa GBU-39BS. Posibleng-posible na ma-modify ang mga Mirage ng Ukraine para magdala ng mga bombang ito kasabay ng kanilang F-16. Mas marami silang available na ipadala sa Ukraine sa papel. Ang US Air Force ay nagplano na bumili ng 24,000 GBU-39B SDBs at mahigit 17,000 na ang nagawa mula nang magsimula ang produksyon noong 2005. Simula 2026, gumagawa na ang Boeing ng 2,500 na mga bomba kada taon, mas mataas kumpara sa dating minimum na 750 kada taon. Inaasahang lalago pa ang produksyong ito sa ilalim ng $6.9 bilyong na kontrata para sa Lot 20 na sumusuporta sa produksyon hanggang 2035. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang Ukraine sa agarang pangangailangan ng GBU-39BS. Noong Mayo 2025, inaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos ang pagbebenta ng 1,400 GBU-39BS sa Poland, isang mahalagang hakbang para palakasin ang depensa ng silangang bahagi ng NATO. Kasama sa 100,
at 80 milyong dolyar na kasunduan ng suporta sa lohistika, pagsasanay, at mga di-aktibong munisyong pangensayo. Kasama sa naunang kontrata ang bentahan ng 500 unit sa Morocco sa halagang 86 na milyong dolyar at 400 unit sa Romania sa 84 na milyong dolyar na patunay ng patuloy nitong pandaigdigang kaakit-akit at kakayahang maisama sa iba't ibang sistema. Sa tinatayang halaga na nasa 57,800 dolyar, isa ito sa pinakamatipid at pinakabalansing uri ng bala sa buong mundo. Ngunit na yon, tulad ng maraming iba pang mahahalagang sistema ng armas gaya ng Patriot PAC-3 air defense missiles, may mabigat na kakumpetensya ang Ukraine para sa GBU-3, Putscham BS, ang Israel. At tulad ng sa mga PAC-3, mukhang malayo sa prioridad ang Ukraine pagdating sa GBU-3, Putscham BS, lalo na ngayong patuloy ang tensyon matapos ang labanan ng US at Israel laban sa Iran. Noong Pebrero 2025, inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta ng 2,166 GBU-39 BS sa Israel bilang bahagi ng isang 6 na tuldok, 75 bilyong dolyar na pakete ng armas. Ngayon, Marso 2026, habang naglalagablab ang gitnang silangan, nakakuha ang Boeing ng direktang kontrata na nagkakahalaga ng 289 na milyong dolyar sa Israel para mag-supply ng hanggang 5,000 GBU-39B bomba sa presyong humigit kumulang 57,800 dolyar bawat isa. Ngayon, inaasahang magsisimula pa lang ang mga delivery sa loob ng humigit kumulang 36 na buwan na nagpapahiwatig na maaring mababa na ang mga inventaryo o kaya naman ay naitalaga na ang mga ito para sa ibang gamit. Bagaman walang ebidensya na ginamit ng US o Israel ang GBU-39 sa patuloy nilang pambobomba sa Iran, ang bentahang ito at ang di kapanipaniwalang dami ng iba pang missile at bombang ginagamit samantala ay nagpapahiwatig na maaring mangyari ito sa hinaharap. Katulad ng PAC-3, missiles mas marami raw ginamit ng US laban sa Iranian missiles at drones sa 3 araw kaysa sa naipadala sa Ukraine. Mula noong 2022, malabong asahan ng Ukraine na unahin ng US ang kanilang interes kaysa sa Israel pagdating sa glide bombs. Marahil ang solusyon sa huli ay ang Ukraine mismo ang magdisenyo at gumawa ng sarili nilang glide bombs. Dahil sa inobasyon nito sa maraming larangan ng digmaan, kahangalan na tumaya na hindi ito mangyayari. Pero sa ngayon, kailangan nating maghintay at tingnan kung paano malalampasan ng Ukraine ang problemang ito at kung anong epekto ang magagawa ng limitadong dami ng glide bombs. Matagumpay na tinamaan ang 5 base ng hukbong panghimpapawid at 15 sasakyang panghimpapawid ng militar ang nawasak. Mahigit 1 bilyong dolyar na pinsala ang naidulot sa airbase at infrastruktura ng abyasyon ayon sa Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine o SBU. Ganyan kalaki ang pinsalang idinulot ng Alpha Special Forces Group nito sa puwersang panghimpapawid at pangkalawakan ng Russia o VKS noong 2025 lamang. Para kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia, kiyak na masakit yon. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon niya dahil may palatandaang mas mahirap palitan ang mga nawala kaysa inaakala. Ang patuloy na problema sa kumpanyang Tupolev ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa pagtupad ng mga order para sa mahahalagang strategic bombers at mga dual-use na pampasaherong eroplano. Tuklasin natin ang 2 kwento para malaman ang kalagayan ng hukbong panghimpapawid ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, pati ng kompleks na militar-industrial na bumubuo rito. Malinaw na ang mga pagkalugi ng Rusya na binanggit ng SBU ay hindi lamang ang mga pinsalang tinamo ng militar na abyasyon ng Rusya. Gawa lang ito ng Alpha Unit ng SBU at nangyari lang noong 2025. At gaya na ipapakita mamaya sa video, malamang na bahagi lang ito ng kabuuang ambag nila sa mga pagkalugi ng Rusya. Ang SBU Alpha Group, na dating kilala bilang Special Operations Center A ng SBU, ay isa sa pinaka-elite na unit ng espesyal na operasyon na nasa pinakamataas na antas ng Ukraine. Sila ang katumbas ng Ukraine ng Delta Force at SEAL Team 6 ng US o ng SAS ng UK. At tulad ng kanilang mga kilalang katapat, ang unit ay dalubhasa sa counterterrorism, direct action, hostage rescue, operasyon sa mga high-value target, special reconnaissance, at sabotage. Sa mga pinakadelikadong misyon sa likod ng linya ng Ruso, madalas tawagin ng Alpha. Ang unit ay nabuo noong 1974 at 74 at aktibong nakikibahagi sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine mula pa noong 2014. Lumahok sa mga mahahalagang labanan tulad ng sa Hostomel, Kharkiv,
Bakhmut at ang opensiba sa Kursk noong 2024-2025. Ang Alpha ay gumanap ng mahalagang papel sa pag-ambus ng mga convoy ng Russia malapit sa Kiev noong 2022 at sinasabing nakapatay ng mahigit 9,000 at 500 sundalong Ruso at nakasira ng libu-libong kagamitan ng kalaban sa labanan para sa Pokrovsk lamang. Ayon kay Kolonel ng SBU at kalihim ng Komite ng Pamahalaan sa Pambansang Seguridad, Depensa at Intelihensya, Roman Kostenko, sa kalagitnaan ng 2025 ang Alpha ang may pananagutan sa pag-elimina ng halos 10% ng target ng kalaban mula sa lahat ng puwersa ng depensa sa harap at likod ng linya ng kalaban. Bilang pagkilala sa kanilang kahalagahan, naghain siya ng panukalang batas para mapabilis ang pagpapalawak ng laki at kakayahan ng Alpha sa Verkhovna Rada, Parlamento ng Ukraine. Naipasa noong Hulyo 2025 ang panukalang batas nagpalaki sa unit mula sa ilang libo tungo sa 10,000 at nagbigay sa mga tropa ng legal na karapatang gumamit ng anumang sandata ayon sa kanilang misyon. Ang pangunahing dahilan ng upgrade ng Alpha ay ang mahusay na pamumuno ng crew ng kamikaze FPV drone, lalo na sa mga operasyong malalim ang paglusob sa teritoryo ng kalaban tulad ng Operation Spiderweb. Ang operasyong ito na nangyari isang buwan bago ang Alpha upgrade ay isang lihim na pag-atake sa mga base ng himpapawid ng Rusya mula sa loob mismo ng bansa. Ang SBU ay napuslit ng mga bahagi ng drone papasok sa Rusya, inassemble at isinakay ang mga drone sa likod ng mga espesyal na ginawang truck at pagkatapos ay inilunsad ang mga ito mula sa mga kalapit na base na himpapawid, dahilan upang lubos na mabigla ang mga Ruso. Sa isang banda, delikado ito at maring magdulot ng panganib ng nuclear na tugon. Target ng drone ng Ukraine ang strategic bomber fleet ng Rusya na nasa labas at walang proteksyon ayon sa New START Treaty ng US at Rusya. Ang kasunduan sa pagkontrol ng nuclear arms na malapit nang mag-expire ay nag-aatas na dapat makikita ng satellite ng kabilang panig ang mga strategic nuclear bomber ng Rusya at US para sa beripikasyon. Sa kabilang banda, ang Operation Spiderweb ay isa sa pinakamapangahas, mapanlika at pinakamahalagang asymmetrical na pag-atake ng siglong ito, kung hindi man sa kasaysayan. Nagulat ang mundo sa mga larawan at video na nagliliyab na bomber ng Rusya sa mga base ng Olenia, Belaya at Ivanovo-Siverny na itinuturing na hindi kayang galawin. Pagkatapos ng pag-atake, sinabi ng mga awtoridad ng Ukraine na napilayan nila ang 12-12 ng pinakamahahalagang eroplano ng Rusya at marami rito ay hindi na magagamit. Iniulat ng Euronews at iba pang malalaking Western media na isang katlo ng strategic bomber fleet ng Rusya ang nawasak. Nang humupa ng lahat, nakumpirma na may mga nasira o nawasak. Sa 5 base, may 7 o 8 tusyam-naput, 5 na uri ng bomber, 4 sa Olenia at ang natitira sa Belaya, at 4 at 2 o 23 na bomber sa Belaya, kasamang Antonov AN-12 na pang transport na eroplano sa Olenia at 2 tinarget na Beriev A-50 na mga eroplanong pang maagang babala at kontrol sa Ivanovo-Siverny. Sa usaping pinansyal, kung masisira ang 2 A, 50 ito ang pinakamasakit para sa Russia dahil tinatayang aabot sa $300 at $50 milyong ang halaga ng bawat isa. Mas mahalaga, wala pang 10 ang aktibong ginagamit at mahalaga ang papel nila sa pagko-coordinate ng operasyon ng himpapawid ng Russia. Kaya, ang biglaang pagkawala ng ikalima ng fleet ay malaking sakuna para sa Rusya. Lalo na kung isasaalam-alang ang problema ng Russia sa pagtanggap ng bagong eroplano, natatalakayin natin mamaya. Ang mga nasira o nawasak na bomber ay mas mura ng malaki kumpara sa A-50, kung saan ang $225 ay tinatayang nasa pagitan ng 50 at $125 milyong. At ang modernisadong Tu-22-3 ay nasa pagitan ng 40 at $100 milyong. Kung kukunin ang pinakamataas na halaga, ang gastos ng Operation Spiderweb sa Russia para sa pinsala sa eroplano ay humigit kumulang $2.1 bilyong. Mas mababa na ito kumpara sa $7 bilyong na pinsalang unang sinabi ng Ukraine. Pero malaking dagok pa rin ito sa VKS. Kung totoo na lahat ay naalis sa aksyon, ang 12 bomber na tinamaan sa Operation Spiderweb ay mga ika-10 lang ng strategic bomber fleet ng Russia, hindi isang katlo gaya ng inaangkin nila. Sa unang tingin, sa defense budget na mahigit $100 at $60 bilyong higit sa 30% ng paggasa ng federal na inilaan para sa 2026 may pera ang Russia para palitan ang mga nasirang bomber nito. Gayunpaman,
Ang aktual na pagkuha ng mga kapalit na bomber o kahit anong bagong bomber ay mas malaking problema para kay Putin kaysa sa simpleng paggastos lang ng mga rubel para rito. Para sa panimula, parehong ang Tu-95 sa orihinal nitong M variant o ang mas modernong MSM at T-2022 ay mga eroplano pa nung panahon ng Soviet at ang Tupolev ang gumagawa nito ay hindi na gumagawa ng bago. Kaya pag inalis na sa serbisyo ang mga bomber na ito, wala na silang kapalit na kapareho. At dahil usapang mahirap palitan, ito ang natatanging kaalamang hatid namin linggo-linggo dito sa Military Show. Kaya kung gusto mo pa nito, mag-subscribe ka sa channel. Ang Tu-5 ay unang lumipad noong 1952 at patuloy na pangunahing long-range turboprop bomber ng Russia. Sa kabila ng edad, ang malayong abot, kakayahang magdala ng nuclear missile at natatanging tunog ng propeller ng eroplano, ang dahilan kaya sentro pa rin ito sa doktrina ng pagpigil ng Russia. Noong 2015 inilunsad ng Ministriya ng Depensa ng Russia ang programa para mapahabang buhay ng natitira nitong mga Tu-95 hanggang dekada 2040. Ang bawat conversion ng Tu-95 MSM ay kinabibilangan ng pag-install ng mga bagong NK-12 NPM na makina, SY-02 is a phased array radar, navigation na suportado ng GLONASS, ang GPS ng Russia, analog at digital na mga screen sa cockpit, at mga launch module para sa KH-100 at isa cruise missile. Aabot sa $50 milyong ang bawat upgrade at gagastos pa ang Russia ng dagdag na 3 hanggang $5 milyong kada eroplano bawat taon. Para sa depot level inspection, propeller balancing, pagkontrol sa kaagnasan, crew training, at nuclear surety certification. Isa ito sa mga dahilan dahil sa tumataas na hirap at gastos ng pagpapanatili ng lumang gumaganang airframe. Kahit bago pang mga parusa, kokonti ng piyesa para sa NK-12, turboprop na siya pa ring pinakamalakas sa mundo. At ang overhaul ng reversing cycle gearbox ay tinatayang lalampas sa $1 milyong bawat 1,500 oras ng lipad. Lalong lumala ang hirap dahil sa matinding ekonomikong parusa pagkatapos salakayin ng Rusya ang Ukraine. Halimbawa, ang presyo ng titanium at aluminum ay tumaas ng 28% mula 2020 hanggang 2024 na nagdulot ng pagtaas ng gastos sa pagpapalit ng skin panel. Dahil dito, maraming piyesa ang kinukuha mula sa nakaimbak na airframe. Kahit umabot sa $50 milyon bawat refurbishment, maganda pa rin ang deterrent per dollar ratio ng Tu-95 para sa Russia. Mas mura pa rin paliparin ang Tu-95 kumpara sa modernong B-2 Spirit at paparating na B-21 Raider strategic bombers ng US. Pati na rin ang mas matatandang B-52 bombers nito, na kaedad ng 200 at 75. Ang 9,300 milyang flight radius nito ay nagpapahintulot sa crew na maglunsad ng mga stealth na cruise missile na KH-101 mula sa labas ng depensa ng kalaban. Kaya hindi na kailangan ng $1 bilyong na stealth airframes. Matagal nang may infrastruktura ang Russia para sa regular na misyon ng Tu-95, kabilang mga runway at airbase ng Engels 2 at Ukrainka. Bago ang pananakop, tinatayang may humigit kumulang 50 aktibong Tu-95 ang Russia. Pinaniniwala ang pagkatapos nito, nawalan sila ng humigit kumulang 7 hanggang 10 sa kabuuan sa panahon ng digmaan. Kaya't mga 80% ng kanilang fleet ang nanatiling buo. Gayunpaman, kakaunti lamang sa mga ito ang kilalang dumaan na sa proseso ng pag-upgrade, na, gaya na makikita natin, ay bahagi ng problema ni Putin. At pareho rin ang kwento sa Tu-22M3. Ang Tu-22M3 ay nag-evolve mula sa mga naunang Tu-22M1 at M na bersyon. Ang Tu-22M1 ay unang lumipad noong Hulyo 1971 at ang Tu-22M ay unang ginamit sa mga combat missions sa Afghanistan mula 1987 hanggang 1989. Natapos ng Tu-22M3 ang unang paglipad nito noong 1977 isinama ito sa inventaryo noong 1983 at unang ginamit ng Russia para sa mga combat operation sa Chechnya noong 1975. Ang Tu-22M3 ay may habang 100 at 39 na talampakan, pinakamalawak na pakpak na 100 at 12 talampakan, taas na 36 na talampakan at pinakamataas na bigat kapag walang laman at bigat sa paglipad na halos 100 at 17,200 79,000 libra ayon sa pagkakasunod. Ito ay may bilis sa paglalakbay na 500 at 50 milya bawat oras
at pinakamataas na bilis na 1,429 milya bawat oras. At kayang lumipad sa pinakamataas na altitude na halos 46,000 talampakan na may operational range na 4,350 milya. Kayang magdala ng nuclear missile. Mahalagang bahagi ito ng nuclear deterrence ng Rusya. Ginamit din ito ng Rusya para maglunsad ng mga conventional missile sa Ukraine. Maari itong lagyan ng Kh-32 missiles, Kh-15 o Kh-15P na anti-radar missiles o mga Fab glide bomb na may modernong guidance modules. Malawakan ang ginagamit ng Rusya para bombahin ang mga posisyon at pamayanan ng Ukraine sa frontline. Gayunpaman, tulad ng Tu-95, kailangan ng bomber ng malaking upgrade para manatiling epektibo sa modernong digmaan. Noong 2017 inihayag ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang kanilang layunin na i-upgrade ang kalahati ng kanilang 60 aktibong Tu-22 tungo sa mas advanced na Tu-22 Ang unang modernisadong eroplano ay nilunsad sa Kazan Aviation Plant ng Tupolev, hindi nagtagal pagkatapos nun, at isinagawa ang unang paglipad nito noong Disyembre 28, 2018. Gayunpaman, mula noon at lalo na mula ng salakay ng Rusya at magsimula ang mga parusa laban dito, halos tumigil ang progreso. Pinaniniwala ang nawala ng Rusya ng hanggang 9 sa digmaan at isang piraso lang ng in-upgrade na Tu-22M3 ang alam na naihatid noong 2023. Mas nakakabahala para kay Putin dahil hindi na posible ang paggawa ng bagong unit at hindi rin malinaw kung ilan, kung mayroon man, sa natitirang 28 na nakalaan para sa upgrade ang maa-upgrade pa. Malinaw na nahihirapan ng tagagawa na Tupolev na tuparin ang mga pangako nito. Iyan ang ipinapahiwatig ng dumaraming kasong isinampa laban dito ng Russian Ministry of Defense at iba pa. Ang problema ay sanhin ang pagkaantala sa produksyon dahil sa kakulangan ng kapasidad at manggagawa sa malaking planta ng eroplano ng Tupolev sa Kazan, na kilala rin bilang KAZ. Dito dapat isinasagawa ang mga upgrade ng Tu-95 at Tu-22M3, kasabay ng konstruksyon ng mga bagong Tu-100 at 60M bombers ang ikatlo, at pinakamakabagong bahagi ng strategic bomber tripod ng Russia, at 214 dual-use na sibilyang eroplano. Ipinapakita ng mga kaso laban sa kumpanya na nabigo ang planta na maihatid ang alinman sa mga ito sa tamang oras. Noong Mayo 2025, nagpasya ang Moscow Arbitration Court sa isang kasong isinampa laban kay Tupolev ng Russian Ministry of Defense noong nakaraang tag-init. Pumasok ang kaso sa korte noong Enero 2025 na may paunang habol na 300 at 60 milyong rubles, mga 4.7 milyong dolyar na kalaunan, ay tumaas sa 3 bilyong rubles, kumigit kumulang 40 milyong dolyar. Sa huli, inatasan ng korte si Tupolev na magbayad ng 3 bilyong rubles na ayon sa Russian media ay dahil sa pagkaantala ng pagtupad sa kanilang obligasyon. Pero hindi yon ang unang beses na dinala ng Russian MOD si Tupolev sa korte at hindi rin yon ang huli. Noong 2011, dinala ito sa korte upang bawiin ang 4.6 bilyong rubles o 60 milyong dolyar mula kay Tupolev dahil sa hindi pagsunod sa oras ng pagkukumpuni ng eroplano. Noong panahong iyon, bahagya lamang na pinagbigyan ng korte ang reklamo. Binawasan ang halaga sa 13 milyong rubles mula sa humigit kumulang 61 milyong dolyar pababa sa 100 at 72,000 dolyar. Kasunod ng desisyon noong Mayo 2025 noong Nobyembre, nagsampa muli ng kaso ang MOD laban kay Tupolev, humihingi ng 900 at 30 milyong rubes, mga 12.3 milyong dolyar, dahil sa mga alitang pang-ekonomiya kaugnay ng mga sibil legal na relasyon. Tiyak na may kaugnayan ang kasong ito sa hindi pagtupad ni Tupolev sa obligasyon sa paggawa ng mga bomber sa tamang oras. Ayon sa pagsusuri ni Ivan Kirichevsky, isang kawal na ika-413 Rehimento ng Ukrainian SBS Raid Unit at defense analyst, ang kabuuang 3.7 bilyong rubles na hinihini ng Russian MOD ay, sa pinakamaganda, sasapat lamang para sa gastos ng pagkukumpuni o pagsasaayos ng isang Tu-95MS. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang problema ni Tupolev sa paghahatid ng kagamitan sa sandatahang lakas ng Russia. At hindi pa dito nagkatapos ang kanilang mga suliranin. Bukod sa mga kaso ng MOD, 2 beses din kinasuhan si Tupolev noong 2025 na higanting kumpanya ng langis at gas na Tatneft dahil sa hindi paghahatid ng 2 eroplanong Tu-200
at 14 para sa airline nitong UVT Aero. Noong 2022, pumasok sa kontratang airline para sa supply ng 4 na Tu-200 at 14 na ginawa sa CAS. Ang unang 2 eroplano ay dapat ihatid noong Oktubre 2024 at ang natitirang 2 ay nakataktang ihatid sa Setyembre 2025. Gayunpaman, hindi natupad ang kontrata. Nag-file ng kaso si Tatnev laban kina Tupolev at CAS para sa 6.2 bilyong rubles na katumbas, nang humigit kumulang $80 milyong. Ilang beses ipinagpaliban ng mga partido ang kaso para magkasundo sa pag-aareglo. Ngunit sa huli, noong tag-init ng 2025 bahagyang pinaboran ng Arbitration Court ng Tatarstan ng reklamo na inaatasan si Tupolev na magbayad ng 5.6 bilyong rubles para sa hindi makatarungang pagyaman, 556 na milyong rubles bilang multa, at 8 milyong rubles bilang bayad sa estado, na ang kabuuan ay humigit kumulang $85 milyong. Sa paglilitis, lumabas na naibalik ni Tupolev ang paunang bayad mula kay Tatnev para sa unang eroplano. Pero hindi na ibalik ang pera para sa pangalawa. Sinisi ni Tupolev ang kakulangan sa paghahatid sa dami ng trabahong dulot ng mga utos ng pambansang depensa na bumubuo ng 85% ng produksyon, ngunit 4% lang ng kita. Bilang resulta, sinabi ng kumpanya na makakapagpasok lamang ito ng mga bagong kontrata para sa Tu-214 pagkatapos ng 2027, isang napakalaking pagkaantala. Direktang mula sa pinagmulan, hindi natutugunan ng mahalagang kumpanya ang mga pangangailangan ng Estado ng Rusya at mga komersyal na kliyente nito. Bukod sa hindi pag-deliver ng 200 at 14 at mga nirepurbish na 200 at 75 at 200 at 22 M3, hindi rin natupad ng Tupolev ang deadline nito sa pag-deliver ng mga bagong Tu-100 at 60 M. Apat sana ang dapat i-deliver mula 2022 hanggang 2023. Pero ang unang 2 ay na-deliver lang sa huli ng 2025. Sinasabing ginagawa pa rin ang natitirang unit kahit walang opisyal na dahilan sa pagkaantala. Ngunit hindi roon natatapos ang mga problema ng Tupolev. Ilang buwan matapos ang unang pag-areglo ng kaso ng Tatnev, nagsampa muli ang Tatnev ng panibagong reklamo na nagkakahalaga ng 11.7 bilyong rubles o $115 milyong. Kasulukuyang dinidinig ang kaso kung saan nagmungkahi ang Tupolev ng bahagyang pag-areglo. Samantala, sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 taon, muling inayos ng United Aircraft Company o UAC, ang korporasyong nagmamay-ari ng Tupolev, ang pamunuan ng Tupolev. Ang pinuno ng kumpanya na si Alexander Bobrishev, 76 na taong gulang, ay pinalitan ng 37 taong gulang na si Yuri Ambrosimov, apo ni Yuri Litvinov na namuno sa CAS noong dekada 90, at dating Deputy Director ng kumpanya sa pananalapi at ekonomiya. Ayon sa UAC, umalis si Bobrishev sa tungkulin matapos niyang tapusin ang mga gawain kaugnay ng supply ng kagamitang militar sa ilalim ng utos ng pambansang depensa. Malaki ang tsansa ng pagpapalit ng pinuno ay dulot ng mga kasong ito at patuloy na problema sa paghahatid. Ayon sa UAC sa TAS, pangunahing tungkulin ng mga bagong tagapamahala ang pagpapatupad ng pinalawak na produksyon at mga plano para sa Tu-200 at 14 program. Sa kabila ng mga katiyakan, ang mga kakulangan sa paghahatid ay nagbubukas ng mahirap na tanong sa kakayahan ng Russia na mapanatili ang pinalawak na strategic aviation fleet habang nagpapatuloy ang mga operasyong militar. Noong Oktubre, inanunsyo ni Rustan Minikhanov ng Tatarstan na gagawing operasyonal na yung taon ang mga pangunahing pasilidad para sa mass production ng 200 at 14 pampasaherong airliner. Kung makakatulong ang proyekto sa pagbawas ng backlog at gaano ito katagal, ay nananatiling bukas na tanong. Samantala, pinalalala pa ng mga pag-atake ng Alpha Group ang problema sa Russian military aviation. Ayon sa ulat ng SBU sa kanilang aktibidad noong 2025, kasama sa 15 Russian aircraft na kanilang winasak ang 11 fixed-wing combat aircraft ng Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 at MiG-31 na mga uri, kasama ang 3 MiG-8, MiG-26 at MiG-28 na mga helicopter at isang AN-26 na transport aircraft. Kagiliw-giliw, hindi nila isinama sa kanilang bilang ang nasirang Tu-5 at 2 Tu-2 23 bomber mula sa Operation Spiderweb. Baka dahil kasali rin ang ibang sektor ng militar ng Ukraine sa operasyon,
at gusto nilang angkinin lang ang mga tama na sila mismo ang may gawa. Ang mga nasirang eroplano ay kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng pangunahing taktikal at operasyonal na fleet ng abisyon ng Russia. Kabilang ang air superiority, strike, interception, transportasyon, at rotary wing support roles. Ang pagkawala ng Su-30 SMs ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na pagsamahin ng air defense at offensive aviation sa isang plataporma. Ang pagkawala ng Su-34 sa pangunahing frontline bombers ng Russia ay nangangahulugan ng mas kaunting Fab-Light bombs na bumabagsak. Habang ang Su-27 at Su-24 ay lumana at kadalasang gumaganap ng mga pandagdag na papel tulad ng pag-escort sa strike aircraft, ang MiG-31 interceptors ay may mahalagang papel sa estratehikong depensa ng himpapawid ng Russia. Dinisenyo upang labanan ng mga high-speed na targets tulad ng mga strategic bombers at cruise missiles. Ginagamit din ng eroplanong ito bilang launch platform para sa Kh-47M2 Kinzhal hypersonic missile. Gayunpaman, pagdating sa pagpapalit ng mga eroplanong hindi gawa ng Tupolev, mukhang wala namang ganong problema ang Russia kumpara sa mga issue nito sa mga bomber. Ayon sa bagong pananaliksik ng think tank na Rushi na nakabase sa London, nakatanggap ang Russia ng hindi bababa sa 100 at 35 bagong fighter jets sa panahon ng digmaan. Kabilang ang 55 hanggang 60 Su-35, 20 ngang bago nitong diumano'y stealth na Su, 57 hanggang 50 Su-34 at 20 hanggang 25 MiG-31 sa iba't ibang variant na patuloy pang nadaragdagan ang mga naide-deliver sa paglipas ng panahon. Ayon sa ulat ng Rusi, taliwas sa opisyal na tala ng Ukraine na higit 400 Russian aircraft ang napabagsak. Tinatayang 130 fixed-wing aircraft lang talaga ang nabaril o matinding nasira. Kung tama sila, hindi pa malalagay sa peligro ang puwersa ng mga fighter jet ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Sa totoo lang, kung paniniwalaan mo si Putin sa kanyang mga sinabi, nasaan ang problema? Nung huling bahagi ng Disyembre, sinabi niya na mula Pebrero, 2022 nadagdagan ng Russia ang produksyon ng armas at bala ng 22 beses. Ang produksyon ng tangke ay tumaas ng 2.2 beses, mga eroplanong militar ng 4.6 beses, kagamit ang electronic warfare ng 12.5 beses, at mga sandatang rocket artillery ng 9.6 beses. Habang ang produksyon ng mga sandatang pang-atake at bala ay tumaas ng napakalaking 2.2 beses. Iyan ang sinabi ni Putin sa telebisyon sa pagpupulong sa Kremlin kasama ang mga opisyal ng industriya ng depensa. Bukod dito, dahil sa mga makabagong long-range na sandata gaya ng Aresnik, Borovesnik, Poseidon at Avangard systems, napag-uusapan kung mahalaga pa rin ang mga strategic bomber ng Russia bilang nuclear deterrent. Kinukwestiyon ng mga ekspertong Ruso tulad ni Ruslan Pukhov, direktor ng Center for Analysis of Strategies and Technologies, kung dapat pang gumamit ng lumang teknolohiyang militar tulad ng tangke at bomber. Sa madaling salita, ipinapahayag niya na ang mas mura at mas makabagong mga sandata tulad ng FPV drones ay ginawang masyadong vulnerable at hindi na sulit sa gastos ang mga sistemang ito. Kaya't dapat na itong alisin at ilipat ang buong focus sa mga makabagong sandata tulad ng mga missile at drone. May lihim na bagay na lumilipad sa langit ng Ukraine. Hindi ito isang bagong sandata na ginawa ng Ukraine. Hindi rin ito isang pambihirang drone o isang espesyal na uri ng misyon. Ang malaking lihim ng Ukraine ay may mga Skymaster na pumapasok sa kanilang himpapawid at hindi sila galing sa Ukraine. Sila ay mga Olans at ginagawa nila ang hindi maiisip sa pamamagitan ng lubusang hindi pagpapansin sa pinakamalaking pulang linya na itinakda ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Lumilipad sa Ukraine ang mga Olandes na piloto. Ayon sa ulat ng Pransya na unang inilathala ng intelligence online at kumalat, ito ang buod. Kung totoo ang ulat na ito, may mas malalim pang lihim na ilalantad natin sa video. Simulan natin sa papel ng mga Dutch, may mahahalagang detalye ang The Aviationist. Ayon sa ulat ng Pransya, may pinagsamang eskwadron ng Ukrainian at Dutch na piloto sa Ukraine na lumilipad gamit ang F-16 para sa mga labanan. Sa simula, may isang bagay na may katuturan sa kamangha-manghang pahayag na ito. Isa ang Netherlands sa pinakamalalaking nagbigay ng F-16 sa Ukraine na nagpadala ng 24 US-made na eroplano bago matapos ang Mayo 2025. May mga Dutch na piloto na tumutulong sa Ukraine mag-aral gumamit ng eroplano. Pero kung sasali sila sa combat mission sa Ukraine, malaking usapan na yon.
Nagpatuloy ang ulat na ang pinaghalong unit, nilikha kamakailan, ay binubuo ng mga Dutch na piloto na nagsisilbi sa Ukraine sa pansamantalang kontrata. Ayon pa sa UNN, ang unit ay binuo sa ilalim ng matinding lihim at isa sa mga layunin nito ay maisama ang kolektibong kaalaman ng NATO sa aerial combat sa mga totoong sitwasyon na kinakaharap ng Ukraine sa kanilang himpapawid. Ang mga piloto na kinukuha ng Ukraine sa ilalim ng pansamantalang kontrata ay pawang mga veterano ng digmaan na dati nang nagsilbi sa mga lugar ng labanan sa gitnang silangan at Afghanistan. Alam nila ang teknolohiya ng F-16 at matuturuan nila ang mga piloto ng Ukraine kung paano ito mas mapapakinabangan. Kaya may mga aral tayong makukuha sa bahaging ito ng ulat. Ang ulat na ito ay kumpirmasyon na kumukuha ang Ukraine ng mga dayuhang mandirigma sa kanilang militar. Sa totoo lang, hindi na lihim yan. Habang gumagamit ng panlilinlang ang Rusya para makakuha ng maraming dayuhang sundalo hanggat maaari para sa mga opensibang pangkarning kanyon ni Putin na sablay sa estratehiya, ang Ukraine naman ay bumuo ng isang buong unit na hayagang inaanyayahan ang mga dayuhang mandirigma na gustong sumali sa kanilang layunin. Tinatawag na International Legions of Defense of Ukraine, ang malaking unit na ito ay ginawa upang bigyan daan ng Ukraine na maayos na maorganisa ang napakaraming dayuhang mandirigma mula sa ibang bansa na dumating upang lumaban kontra Rusya. Sabi ng Recruiting Center, may mandirigma mula sa 75 bansa ang sumali sa Legion at hinati sila sa mga batalyon sa ilalim ng ground forces ng Ukraine. Sinasabi natin na ito ay hinati. Iyon ay naging hinati na. Sa isang kawili-wiling pangyayari tungkol sa paggamit ng Ukraine ng mga dayuhang mandirigma, ang International Legions ng Depensa ng Ukraine ay opisyal na binuwag sa pagtatapos ng 2025. Lahat ng mandirigmang sumali sa mga legion na iyon ay inilagay sa mas malawak na militar ng Ukraine at gagamitin sa iba't ibang layunin. Ayon sa BBC, 2 sa 4 na legion ng organisasyong ito ay naisama na sa mga puwersang pang-atake ng Ukraine pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre 2025. May isang legion na pinagsasama habang ang ika-4 ay ginagawang sentro ng pagsasanay. Nag-sign up ba ang mga Dutch na piloto ng fighter jet para sa laban ng Ukraine sa pamamagitan ng mga legion na ito? Kung ginawa nga nila iyon, maaari nating ipalagay na kumikilos sila ng independiyente mula sa kanilang sariling bansa na isang paraan para maiwasan ang pahasang pagtanggi ni Putin at ang matitinding banta na binanggit niya tungkol sa posibilidad na pumasok ang mga tropa ng NATO sa Ukraine. Hindi matatawag na NATO pilot ang isang piloto kung hindi siya aktibong naglilingkod sa sariling bansa. Siyempre, gaya ng pag-uusapan natin mamaya, hindi rin matutuwa ang Russia anuman ang mangyari. Kahit paano nakapasok ang mga Dutch na piloto, na yun ay para sa Ukraine na sila lumilipad. Diyan tayo dadako sa pangalawang bagay na maaari nating matutunan mula sa ulat. Ayon sa Aviationist, ang mga Dutch na piloto ay tila pumipirma ng 6 na buwang kontrata sa Ukraine na nagpapahintulot sa kanila na magpalit-palitan ng serbisyo sa bansa habang tinitiyak na may tuloy-tuloy na supply ng mga piloto ang Ukraine na mas nakakaintindi sa kanilang mga Western na eroplano kaysa sa iba. Ngayon, muli, lahat ng ito ay ayon sa ulat ng Intelligence Online na hindi pa napapatunayan ng independyente. Kung totoo, pinapakita nitong seryoso ang Ukraine sa kanilang bagong airborne unit bilang tunay na unit militar. Walang pagkuha ng mga piloto na may layuning pigain sila hanggang sa huling patak, hanggang sa mapagod at mamatay sila habang lumilipad. Alam ng Ukraine ang halaga ng kanilang mga piloto at eroplano, kaya tinitiyak nilang maayos ang pagtrato sa mahahalagang voluntaryo. Mukhang hindi lang simpleng pagsasanay ng mga piloto ng Ukraine ang ginagawa ng mga voluntaryong iyon. Sa isa pang hakbang na tiyak na ikagagalit ni Putin, iniulat na ang mga Dutch na piloto at lihim na unit nila sa Ukraine ay halos araw-araw sumasali sa air defense missions. Sa misyon nito, ginagamit nila ang eroplano para pabagsakin ang mga drone at missile ng Russia gaya ng mga Giran ng Russia na kahawig ng Shahid, K-100 at isa at mga Caliber cruise missile. Makikita nating may kaunting diskarteng pansamantala rito dahil based sa profile ng mission ito, tila maingat ang Ukraine na gawing target ng kanilang Dutch na piloto ang mga walang buhay na bagay kaysa sundalong Ruso. Inalis nito ang leverage kay Putin dahil hindi na niya pwedeng sabihing ang mga NATO-trained na piloto ay pumapatay ng sundalong Ruso. Matalino ito, lalo na sa paggamit ng Ukraine ng mga dayuhang piloto na naging mas epektibo dahil sa pagbubunyag. Isa sa mga mas mahalagang ambag nila sa digmaan ay ang paggamit ng Sniper Advanced Targeting Pod na ayon sa The Aviationist ay ginagamit para sa pagtukoy ng target at saklaw ng distansya.
Dapat matutunan ng mga piloto ng Ukraine gamitin ang pod na ito at tila ipinapakita ito sa kanila ng mga Dutch na piloto habang aktual na ginagawa ito. Muli, lahat ng ito ay ginagawa ng palihim pero sinabi namin sa inyo kanina na may sikreto pa sa loob ng sikreto. Gusto mo bang malaman kung ano yon? O sige, sasabihin na namin sa iyo. Pero bago natin pag-usapan yan, ito ang The Military Show at lagi naming ibinibigay ang buong detalye sa inyo. Mag-subscribe na ngayon para makita ang mas malalim na balita at laging mauna sa impormasyon. Ngayon, ang lihim sa loob ng isa pang lihim. Bukod sa mga Dutch, may mga Amerikanong piloto ring kasama sa bagong unit panghimpapawid ng Ukraine at lumalahok sa mga misyon doon. Ayon sa ulat, bukas din ng Ukraine sa pagkuha ng mga piloto mula sa US gaya ng sa iba pang bansa. Isa sa mga pilotong yon ay veterano ng Afghanistan at maraming combat mission ang nilipad doon. May isa pa raw na lumipad sa mga misyon sa gitnang silangan, posibleng noong digmaan sa Iraq. Sasama sila sa mga kasamang Uhlans na karamihan ay nagtapos sa mga nangungunang paaralan sa Europa para sa labanang panghimpapawid na kilala sa masusing pagsasanay sa pagharang at makabagong digmaang panghimpapawid. Direktang nag-uulat ang The Aviationist batay sa mga revelasyon ng intelligence online. Ang bahagi nito ng ulat ay parang bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. Marami ang inakala na hindi papayagan ng US ang mga sundalo nito, dating sundalo man o hindi, na magtrabaho sa Ukraine dahil nangangamba itong lalong titindi ang tensyon sa isa sa iilang kapangyarihang nuclear na kayang makipagsabayan sa Estados Unidos. Pero ang pagpunta ng mga veteranong Amerikanong piloto sa Ukraine ay baka hindi naman kasing kabaliwan ng iniisip. Noong 2024, iminungkahi ni Senador Lindsey Graham ng US na maaring kumuha ng Amerikanong piloto ang Ukraine matapos ang pagpupulong niya kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Si Zelensky ba ang nagbigay ng idea kay Graham? O baka baliktad? Si Graham ang nagbanggit ng idea at agad naman itong isinulong ni Zelensky. Ito ang mga tanong na baka hindi natin masagot. Pero ayon kay Graham, pwedeng kunin ng Ukraine ang mga retiradong piloto ng F-16 na gustong lumaban para sa kalayaan. Maghahanap ang mga Ukrainians sa mga bansa ng NATO ng mga handang piloto na retirado na para tumulong sa kanila hanggang sa makapagsanay ng sarili nilang mga piloto ang Ukraine. Ayon kay Graham, sa ganitong paraan, mas maaga pang magagamit ng Ukraine ang mga F-16 na matatanggap nito. Kung iniisip niya kung ang mga veteranong inalok ng Ukraine ay sasali sa combat mission o hindi, ay tanong na maaring di na masagot. Ano man ang mangyari kung totoo ang ulat sa bagong unit panghimpapawid ng Ukraine, malaki ang epekto nito sa hinaharap ng digmaan at relasyon ng Russia at NATO. Samahan niyo kami dahil susuriin natin kung ano ang maaaring maging epekto nito sa lalong madaling panahon. Bago yun, may dalawang mahahalagang aspeto ng kwento na dapat talakayin. Sabi ng Ukraine, hindi ito totoo. Ngayon, ayon sa artikulo ng United 24 Media tungkol sa kontrobersyal na ulat ng Pransya, ang pinuno ng Departamento ng Komunikasyon ng Ukrainian Air Force Command, si Yuri Ignat, ay lumabas na upang di umano'y pabulaanan ang mga pahayag na may mga piloto mula Netherlands at US na lumilipad sa Ukraine. Kagabi, iniulat ng Pranses na media outlet na Intelligence Online na may lihim na F-16 Squadron ng Ukraine na binubuo ng mga piloto mula Ukraine, Amerika at Netherlands. At, syempre, si Tom Cruise ang namumuno sa squadron, biro ni Ignat. Kaya nga, parang walang saysay ang kwento, di ba? Pero hindi palaging ganon. Tandaan mo na ito ay dapat na isang lihim na unit ng mga piloto at ang unang patakaran sa pagtatago ng lihim ay huwag kang magsalita kapag may nagsimulang magtanong tungkol sa kung ano ang lihim na yon. Maaring itinatanggi ni Ignat ang unit dahil umiiral ito at ayaw niyang matuntun ng Russia ang kanilang bakas. Tungkol naman sa dahilan, maaring may ilang dahilan. Posibleng ayaw ng Ukraine ipaalam kay Putin ang lawak ng tulong na nakukuha nila mula sa mga kanluraning veteranong piloto sa ensayo o aktwal na misyon. Maaring nag-aalangan ng mga pilotong yon na lumala ang sitwasyon na makakaapekto sa kanilang bansa, kaya kahit mga mersenaryo sila, maaring sila mismo ang humiling sa Ukraine na huwag ibunyag ang kanilang partisipasyon. Lahat ng ito ay haka-haka lamang syempre. Pero ang punto ay hindi natin pwedeng basta-basta isipin na ang pagtanggi sa pagkakaroon ng isang lihim na unit ay patunay na hindi talaga ito umiiral. Ang ibig kong sabihin, lihim na ang unit na yon. Dapat mo talagang itanggi ang pag-iral nito. Kasabay ng balitang lumabas tungkol sa lihim na unit panghimpapawid ng Ukraine, muling naglunsad ang Russia ng malawakang missile at drone attack sa Ukraine.
Iniyulat ng United, 24 media ang pag-atake at sinabi na nagawang gawing mabisang pamuksa ng maraming drone ng mga F-16 ng Ukraine gamit ng mga guided rocket na APKWS-2 para sirain ang karamihan ng drone ng Russia. Sa kabuuan, nagawa ng air defenses ng Ukraine na sirain o pigilan ng 300 at 72 sa 400,000 at 125 na mga target sa panahon ng pag-atake na naganap magdamag mula Pebrero 16 hanggang Pebrero 17. Kabilang sa mga napabagsak na projectile ay 367 na drone ng Russia, 20 Kh-101 cruise missile, 4 na Iskander-K cruise missiles at isang Kh-59 o Kh-69 na guided missile na inilulunsad mula sa himpapawid. Baka napukaw ang pansin ng mga nakakaalala ng linyang nabanggit namin sa video nang marinig ang Kh-101 ngayon. Bakit? Kasi ilang minuto lang ang nakalipas, sinabi naming kasali ang unit ng banyagang piloto ng Ukraine sa operasyon ng pagpapabagsak ng ganitong missile ayon sa Intelligence Online. May mga tanong talagang mahirap sagutin pero dapat itanong at ang pinakauna rito, ang pinakahalata. May Dutch o Amerikanong piloto ba sa himpapawid noong Pebrero 16 ng gabi? Kung meron man, hindi ito aaminin ng Ukraine. Lipat tayo sa isa pang bagay na nagpapabukod tangi sa depensa ng teritoryo ng Ukraine. Ang paggamit ng mga rocket na APKWS-2 ay lalo na nakaka-interest dito. Ayon sa Army Technology, ang mga bala ay pwedeng ilunsad mula sa rotary wing, fixed wing at unmanned na plataforma. Alam natin na compatible ang F-16 ng Ukraine sa mga ito. Mura rin ng mga rocket, nasa 30,000 hanggang 35,000 dolyar bawat isa, halos pareho ng Shahed drone ng Russia. Dahil dito, maaring maging ideal ito laban sa malawakang drone attack ng Russia. Mas gusto ng Ukraine na mas mura ang mga rocket pero mas okay na kapresyo sila kaysa gumastos ng daan-daan libo para sa mas advanced na missile kontra drone. Nakakaintriga ang sandatang ito dahil sa footage mula sa Ukrainian General Staff sa X na nagpapakita ng sunod-sunod na pag-atake ng F-16 sa gitna ng malawakang pag-atake ng Russia. Sa bandang ikalabinsiyam na segundo makikita natin na nag-lock ang targeting system sa tila isang Russian drone na agad namang nasira makalipas ang ilang sandali ng isang medyo mabagal na projectile na may lahat ng katangian ng paglipad ng APKWS-2. Pero hindi yun ang pinakakapanapanabik. United 24 Media na ang magpapaliwanag nito. Ang pag-atake ay tila na itala gamit ang AN/AQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod na ang interface sa screen ay halos kapareho ng makikita sa inilabas na footage, bagamat ang gitnang bahagi lamang ng display ang ipinakita ayon sa ulat. Ngayon, kung napatayo ang iyong tenga ng nabanggit namin kanina, ang pagkasira ng mga Kh-101 na mga fighter jet ng Ukraine sa panahon ng aerial assault ng Russia, siguradong halos lilipad na ang iyong mga tenga ngayon. Sniper Advanced Targeting Pod. Ang uri ng pod na ayon sa ulat ng Intelligence Online ay tinutulungan ng mga piloto mula Netherlands at US ang Ukraine gamitin sa mga sitwasyong tulad ng naranasan noong Pebrero 16 at 17. Malayo pa itong makumpirma kung sangkot na ang lihim na banyagan unit panghimpapawid sa pagpigil ng pag-atake. Pero gayuntaman, tila dumarami ang mga palatandaan at ebidensyang nagpapakita nito. Maaring ang unit na sinasabing hindi umiiral ng Ukraine ay totoo pala at ginagawa nga nito ang eksaktong sinasabi sa ulat ng Pransya. Bagaman maraming detalye ang misteryoso, malinaw ang epekto ng unit na ito sa digmaan sa Ukraine kung mapatunay ang totoo ang ulat ng Intelligence Online. Halimbawa, siguradong magagalit ang Russia. Sa totoo lang, galit na sila mayon. Naglalatala na ang Russian news agency na TASS ng mga komento mula sa mga tagapagsalita ng Russia na masyadong takot si Putin na sabihin sa publiko. Nagbigay ng sarkastikong tugon si Maria Zakharova ng Russian Foreign Ministry sa balitang posibleng may mga Dutch na piloto sa Ukraine. Nagbigay ang Hague sa Kyiv ng 24 decommissioned F-16 jets. Mukhang pati mga decommissioned piloto ay isinama na rin sa mga itinatapong kagamitan. Malamang ang susunod na mangyayari ay ang pagbagsak ng mga pilotong ito. Malinaw itong halimbawa ng Dutch pragmatism ayon kay Zakharova na tila hindi namamalayan na hindi pa nawawalan ang Ukraine ng isang F-16 mula Hunyo 2025. Hindi ito maganda para sa record ng Russia sa pagbagsak ng eroplano.
Ibig sabihin, gumagaling na ang Ukraine sa pagpapalipad at alam na ito ng mga Dutch na piloto. Ang sarkasmo ng tagapagsalita ay nauwi sa lantad na pagkukunyari ng sabihin niyang, gusto naming ipaalala na ang mga bayarang sundalo ay hindi sakop ng internasyonal na batas. Hindi sila protektado ng Geneva Conventions. Talaga ba? Ibig naming sabihin, seryoso ba kayo, Russia? Yung bansang may mga bayaran paramilitar sa Ukraine at iba't ibang lugar pa ang nagbabanggit ng internasyonal na batas. Ang parehong bansa ay naiulat na kumuha ng hindi bababa sa 18,000 panyagang bayarang sundalo noong simula ng 2026 at posibleng mas marami pang totoong bilang. Kung iyan ang magiging sandigan ng Russia, siguradong mahihirapan sila sa bagay na yan. Walang matibay na sandigan ng Russia. Wala silang tuhod, bukong-bukong o buto ng binti. May bayarang sundalo pa sila. Hindi kasalanan ng Ukraine na mas mahusay silang gumamit ng dayuhang mandirigma kaysa sa Russia. Mas nakakabahala ito para sa NATO dahil sinasabing ang mga lihim na piloto ay mula sa Netherlands at US na parehong miyembro ng NATO. Kahit veterano at di na aktibo ang mga piloto, malinaw na sinabi ng Russia na pulang linya para sa kanila ang anumang puwersa ng NATO sa Ukraine na hahantong sa matinding paglala. Ayaw ng Russia na magpadala ang NATO ng peacekeeping troops sa Ukraine kahit matapos ang kasunduan sa kapayapaan. Ayon sa kampanya para sa nuclear disarmament, nanghako ang Pransya at UK na magpapadala ng sundalo sa Ukraine para suportahan ang kasunduan sa kapayapaan. Tumugon ng Russia na ituturing na ebidensya ng dayuhang panghihimasok at lehitimong target ang anumang dayuhang tropa, base o infrastrukturan militar sa Ukraine. Tila pareho ring touringing Russia sa mga piloto mula Netherlands at US na lumilipad sa Ukraine. Gayunpaman, kung ano ang ibig sabihin nito pagdating sa posibleng paglala ng sitwasyon ay hindi pa natin alam. Una sa lahat, ang buong ulat na pinagbabatayan nito ay hindi pa nabiberipika ng independyente at tiyak na hindi kukumpirmahin ng Ukraine na totoo ito. Hindi alam ng Rusya kung may mga dayuhang piloto sa himpapawid ng Ukraine. Kahit meron, maingat inuutusan ang mga pilotong iyon na pabagsakin ang mga drone at missile at sanayin ang puwersa ng Ukraine sa mas mahusay na paggamit ng F-16. Kaya, kung sakaling makapatay ang Rusya ng isang Dutch o US na piloto sa Ukraine, maaaring harapin nito ang isang matinding ganti mula sa NATO na kasing laki ng sinasabi ng Rusya na gagawin nila kung opisyal na papasok ang NATO sa Ukraine. At sa huli, kailangan nating kilalanin ang katotohanan na lahat ng ito ay mga tsismis lamang. Ayon sa aviationist, matagal nang may tsismis na may mga kanluraning piloto na lumilipad sa Ukraine kahit walang opisyal na kumpirmasyon. Ito na ang pinakamalapit natin sa kumpirmasyon sa ngayon pero pinag-uusapan pa rin ang ulat na walang matibay na ebidensya at itinanggi ng Ukraine. Sa ngayon, dapat munang ituring na hindi kumpirmado ang mga ulat at lalo lang itong pinalalabo ang sitwasyon para sa Russia. Maaari itong magbanta pero kung walang ebidensya, hindi ito pinapansin ng NATO. Kabalintunaan, ang nakikita natin ngayon ay tila tuwang-tuwa ang Ukraine sa paggamit ng kaparehong mga taktika ng disinformasyon laban sa Russia na sinusubukang gamitin ni Putin para lokohin ang iba pang bahagi ng mundo. Totoo bang may Dutch at US piloto sa Ukraine? O tsismis lang? Hindi ito malalaman ng Russia dahil mahusay magtago ng sikreto ang Ukraine. Hindi pa nila ay sisiwalat ang lihim na ito ngayon. Mabagal at malayo, lumipad ang drone ng Russia. Delikado ang mga ito at mahirap pabagsahin ng Ukraine gamit ang parehong lakas panghimpapawid na ginagamit nila laban sa mga missile gaya ng F-16. Hindi kapani-paniwala ang ginawa ng isang Ukrainian na piloto ng F-16. Agad na winasak ng pilotong ito ang isang drone gamit ang isang sandata na nagdulot ng malaking panganib sa kanila. At ito ang pinakamagandang bahagi. Lahat ito ay nakunan sa kamera. Panoorin kung paano nagawa ng piloto ng Ukraine ang imposible at malalaman nyo kung bakit mas mahirap ito kaysa sa itsura. Magsimula tayo sa isang pagpabagsak. Pebrero 8 nagsimulang kumalat ang video online. Tumagal lang ito ng ilang segundo. Ipinakita na nito ang lahat ng kailangan nating makita para patunayan na nagawa ng piloto ng F-16 ng Ukraine ang isang kahangahangang bagay. Makikitang lumilipad sa itaas ang drone ng Russia na Geran 2 habang kinukunan ng video ng mga tao sa lupa. May kakaibang ugong sa hangin. Papunta na ang drone sa target at mukhang walang haharan dito. Pagkatapos, boom, sumabog ang drone at nagliyab sa apoy. Ang taong nagvi-video ay napaatras sandali, nagulat sa laki ng pagsabog.
Pero nagawa pa rin nilang itutok ang kanilang kamera pabalik sa langit ng sapat na oras para makita kung ano ang sumira. Isang F-16 ng Ukraine ang dumaan habang ang mga nagkadurug-durug na piraso ng drone ay bumabagsak sa lupa. Lumabas pa ang ibang detalye ng pag-atake matapos lumabas ang video. Isa ang The Aviationist sa ilang outlet na tumukoy sa drone bilang Geran 2 ng Russia na batay sa Shahed 136 ng Iran. Ito ang klase ng drone na gamit ng Russia sa long-range strategy nila. Noong Enero pa lang, nagpalipad sila ng mahigit 6,000 attack drone sa Ukraine. Ang F-16 ay sinasabing pinapatakbo ng miyembro ng ika-107 hiwalay na aviation Y ng Ukraine. Parang madali lang sa video, pero sa totoo lang, sobrang hirap pabagsakin ng Russian Geran 2. At ipapaliwanag namin ang mga dahilan kung bakit. Una, kailangan mong isaalang-alang ang bilis. Ang mga F-16 ay bumibiyahe sa napakabilis na bilis na mas mataas pa kaysa sa kayang gawin ng mga long-range drone ng Russia. Dahil dito, agad na nagkakaroon ng panganib mula pa lang sa simula. Ayon sa Kiev Post, sabi ng mga eksperto, delikado ang mga engkwentrong gaya ng nakunan sa kamera dahil kahit maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng sakuna. Pareho pa rin ang kaso kahit F-16 lang laban sa Geran 2. Kayang umabot ng F-16 sa bilis na Mach 2 o mga 1,500 milya bawat oras sa mataas na altitude. Sa footage, nakita itong mababa ang lipad para labanan ang Russian drone, kaya delikado at malamang mas mabagal kaysa sa pinakamabilis nito. Maaring sabihing ang F-16 ng Ukraine ay tumatakbo ng daan-daang milya kada oras at maaring lumampas sa sound barrier para maabot ang drone ng Russia. Samantala, ang Geran 2 ay may cruising speed na 180 kilometro o 101 milya bawat oras. May mga jet-powered na bersyon din ang drone na sinasabi ng Russia na kayang umabot sa 800 kilometro o bahagyang mas mababa sa 500 milya bawat oras. Kung ang drone ay isa sa mga ito, siguradong hindi ito umaabot sa ganitong bilis. Sa ganitong mababang altitude, mabilis sanang dumaan sa ibabaw ng mga nanonood. Ipagpalagay natin ang Geran 2 sa video ay mabagal na bersyon. Ibig sabihin, gumamit ang Ukraine ng airframe na halos 20 beses mas mabilis sa Geran 2 para sirain ang drone. Parang pinaglalaban mo ang Olympic sprinter sa taong tumatakbo ng paatras at nakapiring. At kahit mukhang kalamangan, hindi naman talaga. Oo, pwedeng magpalipad ang piloto ng F-16 ng Ukraine ng mamahaling missile tulad ng AIM-SIAM Sidewinder. Pero ang missile na yon ay nagkakahalaga ng mga $400,000 depende sa variant. Hindi ito ideal na paraan para pabagsakin ang drone na nagkakahalaga lang ng $20,000 hanggang $50,000 para sa Russia. Kaya walang fire and forget na nangyari. Gumamit ang piloto ng F-16 ng Ukraine ng ibang sandata na nagdulot ng dagdag na panganib at tatalakayin natin kung bakit. Gayunpaman, ang paggamit ng sandatang ito ay nangangahulugan ng ating analogy na Olympian laban sa bulag na paurong na tumatakbo ay may bagong twist. Ngayon, nasa harap na mismo ng Olympian ang tumatakbong paurong. Trabaho nilang tanggalin sa laro ang tumatakbo ng hindi nagbabanggaan, gamit lang ang baril habang mabilis silang tumatakbo. Katulad ng footage, mas mabilis gumalaw ang piloto ng Ukraine kaysa sa drone kapag tumatarget. Isang maling putok o kalkulasyon pwedeng magdulot ng sakuna. Posibleng nagbanggaan sila. Kung nangyari ito, ang pagsabog ng Geran 2 na hindi bababa sa doble ng laki ng mismong drone ay lalamon sa piloto ng F-16. Dapat tama agad ang piloto sa unang subok. At maniwala kayo sa amin kapag sinabi naming hindi pinadali ng napiling sandata ang gawain dahil ang sandatang yon ay hindi isang missile, gaya ng nabanggit namin kanina. Ayon sa The Aviationist, ginamit ng piloto ng Ukraine ang M61 Vulcan na kanyon ng F-16 para sirain ang drone ng Russia. Hindi ito masamang sandata, kaya nitong magpaputok ng 20 na bala sa bilis na 6,000 kada minuto na higit pa sa sapat para butasin ang isang Shahed na uri ng drone basta tumama ang mga bala sa target. Ang pagtama sa target ay mahirap. Mas tipid ang baril kaysa misil, pero delikado dahil kailangang lumipad ng mababa ang piloto para harapin ang mabagal na target. Ayon sa War History Online, ang epektibong saklaw ng kanyon ay 600 metro o halos 2,000 talampakan lang. Ibig sabihin, kailangang mas lumapit ang F-16 sa drone ng Russia sa bilis na Mach 2 para magamit ng practical ang kanyon. Sa pinakamataas na epektibong saklaw, tatakbo ang F-16 sa 2,200 talampakan bawat segundo at mauubos ang distansya sa wala pang 1 segundo. Ganun lang kaikli ang oras na mayroon ang piloto ng Ukraine para kalabitin ang gatilyo at umiwas sa Russian drone. Kung ipagpapalagay na sila ay lumilipad sa pinakamabilis na bilis. Kahit hatiin ang bilis sa Mach 1,
Mas mababa pa rin ito sa 2 segundo para sa perpektong kill shot bago pa magbanggaan ng F-16 at drone. Hindi mahalaga kung kayang magpaputok ng iyong kanyon ng 100 bala kada segundo kung hindi naman tumatama ang mga iyon sa target. Sa kalaunan, kapahamakan ang naghihintay. Tulad ng sabi ng The Aviationist, mas delikado ito kaysa sa paglulunsad ng air-to-air missile mula sa ligtas na distansya. Kung tama ang paggamit, epektibo ito. Pero kapag nagkamali, maaari nitong agad na mauwi sa pagkawala ng eroplano at, higit sa lahat, ng lubang sinanay na piloto. Siguro naiisip mo na kung gaano kagaling ang mga piloto ng F-16 ng Ukraine sa pagpapabagsak na nakita natin. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Tatalakayin natin ang kakaibang uri ng irony sa lahat ng ito. Pati na rin ang isa pang panganib na hinarap ng piloto ng F-16 ng Ukraine na may sarili ring kabalintunaan. Ang mismong dahilan kung bakit napaka-epektibo ng F-16 bilang isang fighter jet laban sa mga tradisyonal na banta na dapat nitong harapin, tulad ng mga missile at iba pang sasakyang panghimpapawid, ay siya ring dahilan kung bakit napakadelikado nitong gamitin laban sa isang drone. Ayon sa National Interest, pinahusay ng supersonic na bilis ang F-16 sa pag-intercept. Gayunpaman, ang kakayahang yun ay para sa paghahabol ng mabilis na sasakyang panghimpapawid at missile, hindi laban sa mga drone. Ang bilis ng F-16 na pumapantay sa ilang sandata ay maaaring magdulot ng banggaan sa ere na posibleng nangyari na. Nawalan na rin ang Ukraine ng F-16 sa mga drone attack noon. Pagsapit ng Mayo 2025, 3 F-16 ng Ukraine ang bumagsak. Ang pinakahuli ay bumagsak habang aktibong ginagamit ang M61 kanyon nito laban sa mga target sa himpapawid. Sa isang artikulo kung saan tinalakay niya ang insidente, sinabi ng military expert na si Wes O'Donnell na malamang ay sinusubukan ng F-16 na pabagsakin ang alinman sa mga cruise missile o mga paparating na drone. Nagawang pabagsakin ng F-16 ang 3 sa 4 nitong target bago nagkaroon ng emerhensiya sa loob ng eroplano. Bumagsak ang F-16 sa kabutihang palad, nagawa ng piloto na mag-eject sa tamang oras matapos ilayo ang kanilang jet mula sa mga mataong lugar at nasa maayos siyang kalagayan. Hindi pa malinaw kung isa sa mga target na sinusubukang pabagsakin ng piloto gamit ang M60, isa ang siya ring tumama sa F-16. Maaring nagkadepektong mechanical dahil sa labis na pagliko at pag-iwas ng piloto sa mababagal na target. Ngunit alam ng piloto ng F-16 na gumawa ng kamangha-manghang galaw noong Pebrero kung gaano kapanganib ang ginawa niya. Alam nilang delikado at nagdulot na ng sakuna noon, pero tinanggap pa rin nila at naging matagumpay. Bukod pa sa matinding panganib, maaring may isa pang inaalala ang piloto ng F-16 ng Ukraine habang hinahabol ang drone ng Russia. Ayon sa The Aviationist, nilagyan na ng Russia ng siyam, 300 at 33 Verba manpads ang kanilang mga Gerund drone. Nadiskubre ito matapos lumapag sa lupa ang isang buo pang drone sa Ukraine na nagpapakitang ikinakabit ang mga manpads sa ibabaw ng Gerund 2. Bakit mahalaga ito? Ang manpad na ito ay may R-60, isang maikling saklaw na air-to-air missile na may infrared guidance mula pa sa panahong Soviet na pwedeng iputok sa mga missile o eroplano na lalapit dito. Hindi natin alam kung ilang Garand 2 ang may ganitong manpads o kung ang drone na pinabagsak ng piloto ng Ukraine ay may ganito dahil ilalim lang ang kita sa footage. Ang alam natin ay ginagamit ng Russia ang binagong bersyon na ito ng kanilang drone na pangmalayuan. Ibig sabihin, may ilan sa mga Garand 2 nila ngayon na may kakayahang gumanti ng putok sa mga paparating na F-16. Panganib sa ibabaw ng panganib sa ibabaw ng panganib. Para malampasan ito, kailangan ng Ukraine ng natataning mga piloto. Maganda ang balita na may mga natatanging piloto ang Ukraine, gaya ng nakita sa footage. Maagang ipinadala ng Ukraine ang mga piloto nito para mag-training sa F-16 bago dumating ang unang fighter jet noong Disyembre 2023. Ayon sa Forces News, nagsanayan mga piloto ng Ukraine kasama ang Royal Air Force ng UK at nagpatuloy pa sa karagdagang pagsasanay matapos ang programa ng RAF. Ang unang batch ay binubuo ng 6 na piloto at marami pang susunod pagkatapos nila. At hinarap nila ang 2 panganib. Ang matutong magpalipad ng F-16 matapos ang kanilang mga karera sa pagpapalipad ng mga eroplanong Ruso mula sa panahon ng Soviet at ang matutong gamitin ang Ingles na ginagamit sa abyasyon na kailangan nilang matutunan para magamit ng epektibo ang kanilang F-16. Mayroon pang 10 piloto na natapos na ang kurso sa wika, ngunit nanatili sa UK upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglipad at matutunan ang iba pang mga kasanayan, kabilang na ang centrifuge training at aviation medicine. Kahit noon pa, ipinapakita na ng mga piloto ng Ukraine ang mga palatandaan ng kanilang kahangahangang kakayahan.
Nang magsalita tungkol sa mga unang trainees na ito, si Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, na ngayon ay Chief of Defence Staff sa UK, ngunit noon ay Chief of the Air Staff, nang magsimulang tumanggap ng pagsasanay ang mga piloto ng Ukraine ay nagbigay ng mataas na papuri. Nang banggitin ang The Few, tawag sa magagaling na piloto ng UK noong World War II na lumaban sa Luftwaffe, sinabi ni Knighton, "Karangalan naming i-host at sanayin kayo dito sa UK. Lubos ninyo kaming namangha sa inyong sigasig na matuto, inyong motibasyon, inyong profesional na kakayahan, inyong tapang, at inyong buong pagtutok sa inyong layunin." Mula simula, may sapat na kakayahan na ang mga piloto ng Ukraine para sa F-16. Gayunpaman, wala nang gumating ang unang F-16 sa Ukraine noong Agosto 2024 na patunayan ng mga piloto nila na lampas pa sa natutunan ang kanilang kakayahan. Patuloy nilang pinauunlad ang kanilang natutuhan at nag-i-innovate at napatunayan na nilang kaya nilang gamitin ito sa mga di-inaasahang paraan. Pagsapit ng Enero 2025, ang mga piloto ng F-16 ng Ukraine ay naging mas mahusay sa napakaikling panahon. Noong buwang iyon, isa sa mga piloto ng Ukraine ang nakasira ng 6 na Russian cruise missile sa isang misyon, isang kauna-unahan sa mundo. Bigyan natin ng konteksto ang tagumpay na ito. Ang F-16 ay sumapit sa 50 taong gulang noong 2024. Matagal na itong airframe at halos 50 taon na, kaya posibleng may piloto nang gumawa ng ginawa ng Ukrainian pilot noong Enero 2025 pero wala pang nakagawa noon. Hindi ito nangyari hanggang nakuha ng mga piloto ng Ukraine ang Western fighter jet. Binigyang diin ni John Venable, veterano ng US Air Force, ang kahangahangang pagsasanib ng Western training at Cold War skills ng mga piloto ng Ukraine na nagbunga ng bagong estilo ng paglipad na dapat pag-aralan ng kanluran. Ang kakayahan ng lumipad ng sobrang baba hanggang sa kailangan mo ng ilantad ang sarili mo para magbagsak ng armas o pabagsakin ng ibang eroplano. Hindi maliit na bagay ang magkaroon ng ganoong kasanayan. Ayon kay Venable, mahirap matutunan ang mga teknik ng mga piloto ng Ukraine at sa proseso, maraming eroplano at piloto ang nawawala dahil sa pagbangga sa lupa. Ginamit ang mga taktikang ito noong Cold War at ayon kay Venable, bihasa na rito ang Ukraine. Dapat balikan ng US ang mga estratehiyang iniwan nila noong dekada 90 para magamit din nila ito. Sa loob ng mahigit 1 taon, naging guro na sa F-16 ang mga estudyante. Mas marami pang darating. 1 taon matapos ang komento ni Venable, pinapatunayan ng Ukraine na kaya pa nilang mag-innovate gamit ang F-16. Pagsapit ng simula ng taong ito, itinapon na ng mga piloto ng Ukraine ang karamihan sa mga taktika ng NATO sa kanilang mga labanan sa unahan. Ipinaliwanag ng isa sa mga pilotong ito kung bakit at sinabi niya, "Pagbalik namin mula sa pagsasanay, hinarap namin ang realidad. Ang mga taktika na itinuro sa amin sa ibang bansa ay hindi lubos na angkop para sa digmaang nilalabanan namin. Dahil ang mga taktikang iyon ay batay sa mga digmaan na nilabanan ng aming mga kaalyado noon at ang digmaang ito ay lubos na naiiba." Ang hamon ng Ukraine ay nakatuon ang playbook ng NATO sa air superiority gamit ang dami at kakayahan. Marami silang kakayahan pero kulang sila sa bilang para magawa iyon laban sa Russia. Kaya muling nag-adjust ang mga piloto nito. Muli nilang pinag-isipan ang lahat ng una nilang natutunan tungkol sa platapormang panghimpapawid ng US. Paano sirain ang cruise missile, pabagsakin ang drone, at labanan ang Russia malapit sa linya ng labanan nang hindi nila inilalagay ang sarili nila sa panganib na mapabagsak ng mga air defense. Lahat ng ito ay mga bagay na kinailangan matutunan ng mga piloto ng Ukraine sa sarili nila kung saan ang kanilang Western na pagsasanay ay nagsilbing pundasyon lamang at hindi ang kabuuan ng kanilang kaalaman. At dito tayo bumabalik sa footage. Para sa karaniwang nanonood, ang video na nagsimulang kumalat sa internet noong Pebrero ay hindi mukhang kakaiba. Isang Russian na drone ang pinabagsak mula sa himpapawid ng isang F-16. May isa-isay naman yun. Mas makapangyarihan talaga ang mga F-16 kumpara sa mga drone. Pero sa mga may alam, maraming ipinapakita ang video kung bakit natatangi ang mga piloto ng Ukraine. Napakabilib talaga ng kakayahan nilang magpatama ng ganoong shot habang mabilis ang lipad at habang humaharap sa bantang posibleng gumanti ng putok. Ganun din ang kahanga-hanga sa piloto ng Ukraine na kailangang lumipad ng mababa para magawa ang shot na yon. Napakaraming bagay na kailangang pagsabay-sabayin ng piloto para malampasan ang insidenteng yon ng walang galos at madagdagan pa ng isa pang Russian drone sa kanilang record. Kaya malinaw na ang nakikita natin sa footage ay hindi basta-bastang shot. Talagang pambihira ito. Nakakagulat, halos mula nang matanggap ng Ukraine ang mga F-16 ay ginagawa na nila ang ganitong bagay. Noong Setyembre 2025, lumabas ang footage ng Ukrainian F-16 na sumira ng Shahed drone. Hindi ito ganong naibahagi kumpara sa pinakabagong video dahil sa totoo lang, mahirap makita kung ano talaga ang nangyari.
Malabo ang kuha ng kamera at ang taong nag-video ay halos hindi naabutan ang mismong pangyayari. Dagdag pa dito, mukhang mas mataas ang lipad ng F-16 noong mga oras na iyon. Makikita mo pa rin sa video kung titignan mong mabuti. May isang F-16 na dumaan at isang Russian drone na naging abo. Sabi ng Air Force ng Ukraine, ang paggamit ng F-16 ay parang tinik na sa lalamunan ng kalaban. Simula ngayong taon, sabi ng Ukraine, nakaabot na sila ng 1,000 na napabagsak na Russian cruise missiles at attack drones. Karamihan ay hindi air-to-air missiles ang ginamit. Ibig sabihin, milyon-milyong dolyar na bala ang gagastusin ng Ukraine. Ang M-60, isa ang pangunahing sandata sa halos lahat ng labanan, hindi lang noong Pebrero. Sining na sa Ukraine ang pagbabagsak sa mga kagamitan ng Russia sa himpapawid. Alam ng mga piloto ang mga panganib at may kakayahan sila. Noong Pebrero, ipinakita ng isa sa kanila ang galing sa aksyon at na-videohan habang ginagawa ang trabahong matagal na nilang ginagawa. Marami pang susunod na ganyan. Inabot ng mahigit 1 taon sa Ukraine para makuha ang 1,000 na patumbang target sa himpapawid at posible nilang maabot ang 2,000 bago matapos ang 2026. Pinapakita nito ang halaga ng sasakyan pang himpapawid na ito at mga piloto sa depensa ng Ukraine laban sa Russia. Kung akala ni Putin na depensibo lang gamit ng F-16 ng Ukraine, kailangan niyang mag-isip ulit. Alam ng Ukraine gamitin ang US-made fighter jets sa pag-atake sa mga target sa lupa. Nakita natin ito noong Nobyembre 2025 nang linlangin ng Ukraine ang puwersa ng Russia na umatake sa Myrna Rad. Inilagay sila sa bitag at ginamit ang F-16 sa isang koordinadong kontra-atake na nagwasak sa Russia. Panurin kung paano pinakawalan ng Ukraine ang impyerno sa Myrna Rad. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalim na talakayan kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga sandata mula kanluran. Salamat sa panonood.